May iba pa bang personalidad kayong balak kasuhan? Si Ombudsman Remulla po ba unang nagbanggit tungkol sa issue sa kumpanya nito? Iginagalang ko po si Ombudsman Remulla at siya po ay kaibigan ng aking ina. Kaya ang kinakasuhan ko po ay si Yusek Claire Castro. Pero ano pong reaksyon nyo doon sa pag-iimbestiga? At dagdag ko din po sir na si Yusek Claire Castro kasi ay baka may 15 vlogs na tungkol sa akin. Mula nung Disyembre, nung sinabi ko po na meron akong mga Cabral files. At nakakapagtaka po bakit sa daming mga issue sa ating bansa, ako po ang may pinakamaraming mga vlogs mula sa kanya sa nakaraang buwan. Kaya siguro makikita din ng ating mga kababayan na ang adhikain ng iba ay ilihis ang usapan at sana maiintindihan niya na nararapat lang na siya ang kasuhan ko dahil siya po ang may baka 15 na episodes ng kanyang vlog tungkol sa akin. Ang sabi niya, hindi niya ididimanda si Ombudsman Remulla dahil iginagalang niya ito at kaibigan ng kanyang ina. So, ako na nag-content, na pag-usapan, pinaliwanag ko sa ating mga viewers kung ano yung nangyayari tungkol dito. Ako ang sasampahan niya ng libel case. At dahil ba sa hindi ako kaibigan ng kanyang ina at hindi niya ako ginagalang? Kasi yun yung premise eh. Hindi niya ididemanda yung ombudsman kahit na yun ang source ng facts or balita. Ako ang pwede niya i-demanda dahil hindi niya ako ginagalang at hindi ako kaibigan ng kanyang ina. Okay. So, may ganong question. Opo. Nabanggit din ho niya kasi na parang sa isang gabi, 2 beses nyo kung baga natatalakay ito. In fact, meron daw kayong 15 episodes about this. Maaari ho ba for the record, kasi may nabanggit din ho siya na para banggang nagiging malisyoso na. Ito pong pag-vlog nyo about this case on him at ito ay may patungkol daw sa pagdidiscredit sa kanya dahil sa Cabral files. Ano po ang inyong statement on that? Hindi po totoo na 15 vlogs or 15 videos ang ginawa ko para sa issue na to ng kanyang solar firms. Hindi po yan totoo. Nagkaroon lang po tayo ng content sa iba't ibang issue patungkol po doon sa Cabral files, Libiste files. So, bago pa po yun mag-Christmas kasi nandun na po yung news. So, kailangan lang po natin itong i-explain. So, kasama po yun. So, kung ina-explain lang po natin at wala namang malisyoso tayo sinasabi, siguro kailangan natin ipaliwanag sa taong bayan through my vlog. Dahil hindi naman po natin ito take up sa briefing eh. Okay? Kaya hindi pwede sabihin na bilang press officer, ikaw ang nagko-content. No, kino-content ko po siya sa aking sariling vlog at ina-explain ko po kung ano ang legal na issue patungkol sa kanya mga sinasabi. Ngayon, dito po, kung di ako nagkakamali, 2, 3 lang po ang ating na content. Unang-una po, nung binanggit po ito ni Ombudsman Remulla sa kanyang programa sa executive session. At nang nag-explain po ang Meralco Jet na ang kumpanyang ibinenta sa kanila ay wala namang kinalaman sa prangkisa, in-explain ko din po yon. At pangatlo po ay ito. Pero, Miss Connie, ang binanggit po niya na sinabi ko daw na ibinenta niya ang kumpanya niya na may prangkisa, mismo po, galing po kay Congressman Libiste, sa isang interview din, nung tinanong siya kung ano ng estado ng solar para sa bayan, na yun yung may prangkisa, ang sinabi niya po ay hindi na siya yung may-ari. At kung tinanong kung ito ba ay na-divest niya, nag-agree po siya na na-divest niya ito. Umamin mismo na na-divest niya ang kanyang shares sa solar para sa bayan. So wala pong nanggagaling sa atin mismo na anumang kwento, kundi nagre-react po tayo mismo sa mga news at sa mga nasabi po niya. Okay. So galing din po sa kanya. So in other words, ma'am, bigay lang po kami ng direktang sagot din. You are not in any way trying to discredit him. Yun po kasi yung kanyang aligasyon, kaya nyo binabanggit binabanggit ito sa inyong vlog. Wala po. Kasi, pansinin po natin, bigay din po ulit ng statement si Ombudsman Remulla and that's part of the news. So, pag ganun po, kinakailangan ko rin po siyang i-take up at alam kong mainit po yon. Kaya na-explain ko po yan sa ating viewers, sa ating YouTube channel. At maliban po dyan, na-content ko din po yung isang news patungkol po doon sa kanyang sinabing na-divest niya ang kanyang shares mismo sa solar para sa bayan. So,
paano po magkakaroon ng mali siya yun kung siya mismo po ang nagsabi mo.